Ay grabe putangin na, Georgie! Hindi ito isang pagsabog ng nuclear. Ito ay isang imbakan ng bala ng Rusya na nasusunog matapos ang pag-atake ng drone ng Ukraine. Sa katunayan, ito ay isa lamang sa maraming pag-atake na isinagawa ng Ukraine nitong nakaraang linggo na layuning pahinain ang kakayahan ng Rusya na makipagdigma. Napatumba nila ang mga komandante at general at nawasak nila ang mga pabrika at imbakan ng bala tulad nito. Si Putin ay nagiging sobrang desperado na kaya muli siyang nakikiusap kay Kim Jong-un. Sa pagkakataong ito ay para humingi ng mas maraming sundalo. Pero una, narito si Kim Jong-un mismo na nagpapakita ng huwad na pagluha matapos dumating sa bansa ang mga bangkay ng mga sundalong North Korean. Alam mo, noong taglagas ng 2024, unang nagpadala ang North Korea ng 11,000 sundalo sa Russia upang labanan ang kontra-atake ng Ukraine sa Kursk Oblast ng Russia. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang resulta para sa mga sundalong North Korean. Batay sa mga ulat, nagkaroon sila ng 4,000 hanggang 6,000 kaswalti at ang natitira ay patuloy pa ring lumalaban. Pero ngayon, muling nakiusap si Putin kay Kim Jong-un para sa mas maraming sundalo at pumayag si Kim. Ang Hilagang Korea, kauna-unahang bansa na nagpadala ng sundalo sa digmaan ng Russia at Ukraine, ay lalo pang pinapalawak ang kanilang partisipasyon. Nahulaan na natin ito noon pa nang magpadala ng mga sundalo ang Hilagang Korea. Nabigo ang mundo sa pagtugon ng nararapat sa paglala ng sitwasyong ito, kaya mas marami pang sundalo ang paparating. Narito ang clip ng pag-uusap namin kay General Ben Hodges na itinuro ito noong taglagas ng nakaraang taon. Nais namin marinig ito, pero bago ang lahat, alam nating ibinababa ng Russian bots sa lahat ng social media platforms ang rating ng aming mga video tungkol sa digmaan sa Russia. Kaya sana ay i-like at i-subscribe nyo kami dahil malaking tulong ito sa amin. Narito ang clip ni General Ben Hodges. Ano ang interest ng Hilagang Korea? Siyempre, ang Hilagang Korea nasagsang na lugar kung saan ang Timog Korea ay napakaunlad, may napakalakas na militar at may humigit kumulang 30,000 tropang Amerikano sa Timog Korea. Kaya ang Hilagang Korea ay palaging ginagawa ito para protektahan ang kanilang rehimen. Ngayon ay nasa ikatlong henerasyon na ng mga Kim. Ano ang kanilang estratehikong interes? Malinaw na ito ay ang kaligtasan ng rehimen ay isang una. Yung China ay kwenta kalyado ng Hilagang Korea. Dahil alam sino ang mga Chino na kung at kailan kapag tuluyang bumagsak ang Hilagang Korea dahil sa napakaraming problema nito, gaya ng matinding gutom ng sarili nilang mamamayan, sa isang punto ba ay bibigay na ito? Hindi sigurado kung milyon-milyong gutom na North Korean ang maaring pumunta sa China. Kaya binabantayan niyo ng China. Sa tingin ko, gusto ng mga Chino ng buffer. Sa pagitan nila ng South Korea na suportado ng United States, pers may kaibigan sa ang North Korea and united na Russia. Ibig kong sabihin na kaya naalala mo na si Putin ay nandun lang kamakailan. Kaya sa tingin ko ay may relasyon na nakabatay sa ilang magkakaparehong layunin at malamang na kayang bayaran ng Russia ang North Korea ng malaking halaga para sa mga bala na ito na nakukuha nila sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis sa India at China, langis at gas pa rin. Ngayon, ang hindi natin alam ay ang kalidad ng mga bala na ibinibigay. Nakakita ako ng magkahalong ulat pero kahit na 50% nito ay sira, 50% ng 3 milyon, napakaraming bala ng artilleriya niyan. Kaya hindi ito malit na bagay. At umasakin ako na darating ang panahon na ang mga Ukranyano o kung sino man ay makakaisip ng paraan para maantala ang supply na ito.
Sinira nga ng mga Ukranyano ang isang lagusan ng tren noong umpisa pa lang pero naayos o nalampasan din iyon kaya kailangan ng tuloy-tuloy na pagsisikap para talagang maantala ito. Kasi pagsisikap ikusan ng mga hilagang Korea ang nagdadala ng gabala gamit yung barko papuntang Rusya sa ng paantalan ng Rusya at pagkatapos ay isinasakay ito sa tren at dinadala sa buong Rusya papuntang Ukranya. Ngayon, ilan ang mga sundalo ng hilagang Korea doon? Hindi ako nagulat na may mga opisyal na naroon maring bilang technical na tulong. Narinig ko na magpapadala ang mga hilagang Koreano ng mga unit ng inhinyero tulad ng mga combat engineer. Hindi ko pa masuri ang kalidad ng kanilang naibigay. Nokmas na ito na panahon na dapat ipaalala ng Estados Unidos at Timog Korea sa hilagang Korea na may napakalaking makapangyarihang puwersa ng Timog Korea na may malaking contingent ng Amerikano sa Timog Korea upang hindi spin ng hilagang Korea na maaari nilang ibigay lahat ng kanilang ari-arian sa Rusya. Ang dahilan kung bakit sinabi ni General na hindi dapat basta ibigay ng hilagang Korea ang lahat ng resources nila sa Rusya ay dahil hindi lang sundalo ang ipinapadala nito. Mula nang magsimula ang digmaang ito, mula nang simulan ni Putin ang walang saysay na pananakop na ito, sinusuportahan na ng hilagang Korea ang Rusya ng mga misil at syempre bala. Ayon sa mga ulat noong katapusan ng nakaraang taon, nagpadala ang hilagang Korea ng halos 3 milyong artillery shells sa Rusya. Ngayon syempre, hindi lahat ng mga iyon ay gumagana ayon sa ipinangako. Pero kahit 50% lang ang gumana, malaking tulong na iyon sa hukbong Ruso na nahihirapan ng makakuha ng teritoryo sa Ukraine. Kapalit ng lahat ng tulong na ito, malaki ang kinita ni Kim Jong-un. Ayon sa isang ulat ng Newsweek, ang pakikilahok ng hilagang Korea sa digmaan ng Russia sa Ukraine ay nagdala ng mahigit 20 bilyong dolyar para sa ekonomiya ng hilagang Korea. Marami sa perang ito ay mula sa mga bala at armas na ibinigay ng hilagang Korea sa Russia. Sa katunayan, ayon sa intelihensya ng Timog Korea, naglipat na ang hilagang Korea ng mahigit 15,000 container ng mga bala at armas. Ngunit hindi iyon sapat, kaya noong nakaraang taon, hiniling ni Putin kay Kim na magpadala ng mga sundalo. Ang pagpapadala ng mga sundalo ay kapwa, nakikinabang kina Putin at Kim Jong-un. Batid naman natin ang sitwasyon ng ekonomiya ng hilagang Korea. Nahihirapan ang kanilang ekonomiya, kaya si Kim ay naghahanap ng kahit anong paraan para makapasok ng pera. Lalo na para sa kanya, sa mga kasamahan niya, at sa 10,000 hanggang 11,000 sundalo na ipinadala niya noong nakaraang taon. Nagbayad ang Russia kay Prigozhin ng humigit kumulang dolyar, 200 milyon malaki ang halagang iyon. Ngunit mas mura pa ito kaysa sa binabayaran ni Putin sa mga conscript ng Russia. Dolyar. 200 milyon para sa humigit kumulang 10,000 sundalo ay 20,000 kada sundalo. Samantala, nag-aalok si Putin sa mga Ruso ng mas mataas na bonus para maging conscript. 60,000 dolyar ang pag-sign up sa hukbo at 2,000 dolyar na buwan ng sahod para sa mga sundalong Ruso. Nakakatanggap din sila ng mga bonus kapag sila ay nasugatan o napatay. Ang mga pamilya nila ay tumatanggap ng 10,000 dolyar mula sa pamahalaan ng Russia. Dumarami na ang gastos na ito. Noong nakaraang taon, 8% ng budget ng Russia ay napunta sa enlistment bonuses at bayad para sa mga nasugatan at namatay. Malaking halaga yan at kaya para kay Putin. Ang pagkakaroon ng mga sundalong North Korean sa halagang 20,000 dolyar bawat isa ay talagang magandang deal. Bukod pa dyan, mas kaunti rin ang sakit ng ulo kung mga sundalong North Korean ang namamatay sa digmaang ito kumpara sa mga sundalong Ruso. Kasi kung mga Ruso ang namamatay, sa Russia gaganapin ang mga libing at kapag dumami masyado ang mga namatay, maaaring magalit ang mga tao kay Putin dahil sa takbo ng digmaan na ito. Alam natin na parehong panig ay hindi kayang ipagpatuloy ang ganitong bilis ng labanan. Ang Russia ay nawawalan ng mahigit 1,000 tao bawat araw sa nakalipas na kalahating taon. Sa mga kaswalti at ang pagkakaroon ng mga North Korean para palitan ang malaking kawalan na iyon ay isang malaking panalo para kay Putin para lang mapahaba pa ang digmaan. Isa pang dapat tandaan, alam natin mula sa unang batch ng mga North Korean na ang relasyon ng mga sundalong Ruso at North Korean ay hindi naging maayos. Sa katunayan, maraming tensyon at palitan ng salita. Maririnig natin ito sa isang na-intercept na audio mula sa isang sundalong Ruso. Kaya pakinggan natin.
Ayon sa mga komunikasyon na na-intercept ng Defense Intelligence ng Ukraine mula sa frontline, nagreklamo ang mga sundalong Ruso tungkol sa kanilang mga bagong kaalyado, ang K-Batalyon na binubuo ng mga North Korean. Nakaupo ako kasama ang isa mula sa K-Batalyon. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa K-Batalyon. Tinanong ko siya kung sino ang tumatanggap ng mga armas at bala mula sa kanila. Sabi niya, kami raw ang tumatanggap ng tuyong pagkain. Tinanong ko siya kung sino ang tumatanggap nito at sinabi niya na ito ay ang mga brigada. Ang totoong mga brigada, ibig sabihin kayo ang tumatanggap nito. Naririnig din natin silang bastos na tumutukoy sa mga North Korean bilang mga Chino. Ipinapakita rin ng mga audio intercept ang plano na magkaroon ng isang tagasalin at 3 opisyal para sa bawat 30 North Korean na lalaki. Una nang itinanggi ng Kremlin ang mga aligasyon ng pagpapadala ng mga tropang North Korean. Ngunit sa kamakailang Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit, tila inamin ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na nagpadala ng mga sundalo ang Pyongyang sa bansa. Ang huling beses na nagpadala ng sundalo ang North Korea ay noong taglagas ng 2024. Naging maraming problema ang North Korea noong simula. May mga nakakatawang insidente tulad ng ulat na nagsabing ang kanilang mga sundalo ay naging addict sa pornografiya dahil unang beses nilang nagkaroon ng malayang access sa internet. Alam mo naman ang ginagawa ng karamihan kapag unang beses nilang nakagamit ng internet. Ganito rin ang ginawa ng mga North Korean na sundalo. Unti-unti, natuto ang Russia kung paano makipagtulungan at maayos na pakinabangan ang mga North Korean. Dahil sa hadlang sa wika, hindi pinagsasama ang mga North Korean at Russian na sundalo at hindi sila sabay na ginagamit sa mga misyon. Sa katunayan, may isang hiwalay na batalyon ng mga North Korean na kumikilos ng mag-isa, ngunit tumatanggap pa rin ng utos mula sa mga nakatataas. Sinusunod nila ang utos ng mga Russian, ngunit magkahiwalay silang kumikilos at hiwalay din ang mga Russian sa aktwal na labanan. Ang mga sundalong North Korean na ito ay talagang may malaking papel sa kakayahan ng Russia na mabawi ang Kursk Oblast mula sa Ukraine. Isa sa malaking problemang dinudulot ng mga North Korean sa mga Ukrainian ay ang pagiging na-brainwash nila. Kaya hindi sila sumusuko. Lumalaban sila hanggang sa huling bala. Lumalaban sila hanggang sa mamatay sila. Ayon sa mga sundalong Ukrainian, naririnig nila ang mga North Korean na sumisigaw ng pangalan ni Kim Jong-un habang nakikipaglaban na tila isa siyang Diyos. Kaya naniniwala sila na tungkulin nilang mamatay para sa dakilang pinunong si Kim. Ngayon, nagawa ng Russia na matukoy at maresolba ang maraming problema sa pakikipagtulungan sa North Korea. Pero may ilang mga problema pa rin na marahil ay hindi pa nila nalulutas. Ang mga North Korean at drone ay halimbawa ng ganitong sitwasyon. Walang drone sa North Korea at pinatunayan ito ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Malaking bahagi ang mga drone sa digmaan sa mga labanan ngayon, lalo na sa labanan ng Russia at Ukraine. Pero ang mga North Korean ay hindi talaga alam kung paano gumagana ang mga drone, kung paano ito patakbuhin, o kung paano ito iwasan. Sa katunayan, ayon sa ilang ulat noong nakaraang taon, nakita natin na hindi man lang sila nagre-react sa ingay na ginagawa ng mga drone. Alam mo, para sa mga sundalong Ruso, parang naging normal na lang sa kanila ang tunog ng drone. Kapag narinig nila ang mga drone, agad silang tumatakbo, nagtatago, o binubuksan ang kanilang mga countermeasure para maputol ang signal nito. Hindi pa sanay ang mga taga-Hilagang Korea sa mga drone dahil hindi pa nila ito naranasan. Kaya hindi sila nagre-react kapag nakarinig ng tunog ng drone. Kaya madali silang maging target. Dagdag pa rito, maraming North Korean ang sinusubukang iwasan ng drone. Ang ilan sa mga drone ay kayang umabot ng 100 milya bawat oras ang bilis. Walang makakatakbo ng mas mabilis doon, pero hindi nila alam iyon kaya malaking problema ito para sa mga taga-Hilagang Korea sa labanan. Ito ay magandang balita para sa Ukraine at isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na bilang ng mga nasawi sa Hilagang Korea. Narito ang mga bagong detalye sa mga bagong taga-Hilagang Korea na dumarating para lumaban para sa Russia. Ang Hilagang Korea ay dinala ang mga walang-awang taktika ng digmaan na maaaring kumalat sa buong mundo kasama ang 11,000 tropa na tumulong sa Russia na paalisin ang mga sundalo ng Kiev mula sa Kursk. Pero mukhang simula pa lang yon. Ayon sa SEAENEN at intelihensya ng Ukraine, hanggang 30,000 tropa pa ang maaaring ipadala sa harapan para sa opensiba ngayong tag-init. Dahil gutom ang Moscow sa karagdagang tauhan at sabik ang Pyongyang na sanayin ang mga sundalo nito. Sa malupit na labanan sa mga trinsera at drone,
ngunit nakita sila rito noong Oktubre, ngunit kamakailan posibleng muling aktibo ang dating mga rutang ginamit. Isang barkong raputa na nagdadala ng mga tropa ang nakita sa daungan ng Russia noong Mayo 18, katulad ng mga barkong ginamit sa transportasyon noong nakaraang taon ayon sa mga eksperto. Tinataya rin ng Ukraine na aayusin ng Russia ang mga transport plane tulad ng mga nakita ulit dito sa tarmac noong Hunyo sa paliparan ng Sunan sa North Korea para maglipat ng napakaraming North Korean. Malamang na ihahatid sila ng eroplano o tren patawid ng Siberia papunta sa frontline. 10 kilometro silangan ng Kursk, lumaki ang kampong ito nitong mga nakaraang buwan. Karagdagang ebidensya ng pagdami ng puwersa ng Hilagang Korea. Sinabi namin sa simula ng video, ang sinabi rin namin noong nakaraang taon. Kung walang gagawin, patuloy na lalago ang pakikialam ng Hilagang Korea sa digmaang ito. At medyo mahahalata natin yon base sa mga paghahandang ginagawa ng Rusya. Inihahanda na nila ang mga pangangailangan para sa tuloy-tuloy na paglipat ng mga sundalong Hilagang Koreano patungong Rusya. At nagtatayo pa sila ng mga baraks sa Rusya na tila nagpapakita na plano ng mga Hilagang Koreano na manatili roon ng mahabang panahon. Nagbibigay pala ang Rusya ng pagkaing Hilagang Koreano sa mga sundalong Hilagang Koreano na direktang galing sa Hilagang Korea. Ikinagulat ko ito dahil hindi ko inakala na may sapat na pagkain ang Hilagang Korea para i-export pa sa Rusya. Pero lahat ng ito ay tumuturo sa isang senyales. Patuloy na lalala ang sigalot na ito hanggat hindi natin napipigilan ang Rusya. Dumadami pa ang mga bansang nasasangkot. Narito muli ang pinuno ng NATO na tumutugon sa balitang ito tungkol sa mga sundalong North Korean na darating sa Rusya. Hindi ako magsasalita para sa Pangulo, ngunit ipinapahayag kong pinupuri ko siya sa pagbasag niya ng deadlock kay Vladimir Putin matapos siyang maupo sa pwesto. Siya lang ang nakagawa nito kaya nagsimula ang pag-uusap at ngayon kailangan nating tiyakin na may sapat na suporta ang Ukraine para mapilitan ang Russia na umupo sa conference table at magkaroon ng makabuluhang pag-uusap kasama ang Ukraine, hindi yung magpapadala lang ng historian para pag-usapan ang nangyari noong dekada 70 o kung kailan pa, kundi magkaroon ng makabuluhang talakayan tungkol sa mga realidad ngayon. At ang mga Ukrainian gusto na talaga nila ng tigil putukan sa oras na makuha nila ito. Nais na rin nilang makipagkasundo para sa kapayapaan kaya kailangan nating maghanap ng mga paraan kabilang ang mga posibleng parusa at iba pa para dagdagan ang pressure sa mga Ruso. Nagpapasalamat ako kay Pangulong Trump sa kanyang mga ginagawa, lalo na sa paghimok sa mga Europeo na magbayad para sa ating kolektibong depensa sa NATO. Pati na rin sa pagsisimula ng pag-uusap na ito kasama ang mga Ruso. Ibabahagi ko ang mga bagong balita kaugnay ng balitang ibinahagi ko kahapon. Pansamantalang itinigil ng United States ang pagbibigay ng tulong sa Ukraine. Sinubukan kong huwag agad magbigay ng reaksyon sa balitang ito. Matapos makakuha ng karagdagang kumpirmasyon, mukhang totoo nga na pansamantalang ihininto ng United States ang pagpapadala ng ilang armas sa Ukraine. At ang pangunahing dahilan dito ay dahil mababa na ang ating mga inventaryo. Narito ang tagapagsalita ng State Department na nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa naiintindihan ko ang desisyon kung aling mga armas ang pagbibigay ng mga armas sa Ukraine ay desisyon na ginagawa sa Pentagon, pero mula sa pananaw ng diplomasya, ang pagpapatigil ba ng pagpapadala ng armas sa Ukraine ay nagpapahirap na kumbinsihin ang Russia na umupo sa negosasyon para sa isang kasunduan sa kapayapaan o tigil putukan dahil nababawasan nito ang posibleng pressure sa kanila? Nakagandang tanong ninyo. Pero mabuti na lang at hindi iyon magiging isang salik dahil hindi naman natin itinigil ang pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Ito po isang aspeto, isang sitwasyon, isang pangyayari na nagbago. Tulad ng narinig mo mula sa Department of Defense, marami pang matitibay na ibang option at pagsisikap tungkol sa sitwasyon sa Ukraine. Tungkol sa mga armas, i-refer ko na lang kayo sa pahayag at mga direktang sinabi ng Department of Defense, hindi ako nagsasalita para sa kanila. Ipinahayag din ng Pangulo ang kanyang patuloy na pangako tungkol sa Patriot missiles. Uulitin ko, hindi ito pagtigil ng pagtulong ng United States sa Ukraine o ng pagbibigay ng mga armas. Isinapad with sa PPR. Isasabang sa mayroong pangyayari sa isang sitwasyon. At pagmususpo pa natin kung ano pa ang lalabas sa hinaharap, pero mag-ingat ka sa paggawa ng malawakang paghuhusga dyan. Sige. Maraming tao ngayon ang nagtataka kung bakit ginagawa ito ng White House at kung totoo ba ang sinasabi nilang dahilan. Sinusubukan ba nating piliting magbigay ang Ukraine ng mas maraming konsesyon sa Russia para maihatid ang kapayapaan sa digmaang ito?
Ang mga spekulasyong ito ay hindi eksaktong naglalarawan ng kasalukuyang sitwasyon. Habang umaatras ang mga kaalyado ng Ukraine, lalo namang nasasangkot ang mga kaalyado ng Russia tulad ng North Korea, na ang mga tropa ay lumalaban sa loob ng Russia. Nakikipaglaban sila para mabawi ang Kursk na teritoryo pa rin ng Russia pero kontrolado ng Ukraine. Pero ngayon, ang mga bagong sundalo, ang 30,000 North Koreans na paparating. Hindi na nila kailangang lumaban sa Kursk, kaya malamang na ang mga tropa ng North Korea ay makikibahagi sa labanan sa mga bahagi ng Ukraine na okupado ng Russia. Ito ang unang beses na mga sundalong North Korean ang lalaban para sa Russia sa teritoryo ng Ukraine. Kung hindi ito pagpapalawak ng digmaan, ano pa ba ito? Ibig sabihin, ang magagawa na lang natin ay umasa na ang kanluran at lalo na ang United States ay tumugon ng tama sa ganitong kalaking paglala. Mga dayuhang tropa na lumalaban sa loob ng Ukraine at lumalaban-laban sa Ukraine.